tutukan na maigi yung mapa natin dito kasi maging yung Moskov, meron siyang pwedeng pang teleport na skill dito using the map. So, medyo dikit yung nakikita natin doon sa lineup rating. Sigurado ako na Teleportation, ang dami nilang control sa mapa. Imagine mo meron ka Welcome to Louis Mobile Claude. Legends! May diversion BMI na, may shortcut BMI pa. Di ba? Pili ko, lilipat na ng Land of Dawn tong Claude eh. Kung meron pa bang isang landong doon eh. Land of Midnight. Di ba? Pero ito na, second game ng laban na ito. Again, tournament life ng dalawang kupunan ang pinag-uusapan. Oh, Yue! Namuro kagad si Yue dito. Early stage lang ng laban. oh, yung trend natin sa chip pag early game, lagi talagang nagiging sobrang agresibo sa mga katapat nung kanyang kasamang mid lane at nabiktima na naman doon si Yue. I think na nag-proclaim duality ni Aqua. Basically, tinamaan ng magkaiba si Haji at si Yue. So kaya na-push siya doon. Oh, Ay, light! kaso medyo low siya ngayon dito at napagigitnaan ng tatlo. So Sensui ang makakasecure ng first blood para dito sa ating laban. Nakaabang din dun si Sensui. Yeah, hindi yung kinagandaan ng Carmela Jack. Ang kalagitnaan ng season na onwards na talagang ang RSG ay pinapakita na sa atin yung kanilang mid-season onwards na power spike. Ito yung isa sa mga pinaka naging susing heroes ni Nats. Pero speaking of teka, susi rin itong ginagawa nilang setup plays para kunin si Yue. Pero makakatakas siya at nakonekta pa sila ng Curse of Blood. So si Aqua ang magiging kapalit. Samantalang dito naman sa bantang Turtle, grabe ang pagugulong ginagawa ni Edward. Pero Demon Kite still secures the Turtle para sa RSG. Imbis na pa ganun si... Able to survive and the Curse of Blood lumabas mula kay Sensui, holding the members of RSG. Grabe, medyo nagiging agresibo sila dito. Na-outplay nga lang yata pero may missile expert na palapit. Sabay first kill lang para kay Kusei at nakuha na nga niya yung kill. Talis yung mga teleports eh. Pero daan natin pag-usapan yan. Grabe, kahit nag-diversion sa bot, shortcut lawan pataas. Tapos nandito kompleto ang buong RSG. Sabay hanap lang dun sa likod para kay Light. Makukuha nila yung kill on the Yue. Nandito na rin si Nats, sinahantang si Oheb. At si Haji mapapa-flicker out na lang. Kasi dalawa na lang silang natitira at nakuha ng RSG ang Turtle. Yeah, hindi sila nabibigay ni Coach Ay. Panda if ever man na makuha nila to. Kasi pumunta na tayo sa all-time high eh. Naka-9. Nangyayari yung ganoong gusto ng Blacklist International. Andito na si Kusei, nandoon din sa baba sila Nats. At literal, na kung ikaw ang Blacklist ay medyo mahirap yata mag-isip kung saan ka pupunta. Pero pinuntahan ka na lang bigla ng RSG, sila na ang lumapit. At na-detone as welcome pa nga rin dito si Haji at tutumba na ng tuluyan. Pero Curse of Blood, may lalatag na nga dito. Makokonekta at napakagandang talon with the greatest fighter. Wala rito na Edward pero nakapag-TP out ng ang RSG. Wow! I'm out of words. Ano nangyari doon? Pagtipi nilang lahat mula doon sa teleport mula kay Light. Umiska po din sila with the diversion. Kaya hindi naging enough. Yung, actually, medyo nalit na konti. Yung diversion mula kay Aqua, so sungkit si Kusei, wala rin siyang purified nung kaya yun na lang yung naging option ng RSG para umalis. Pero papadala na naman yung Claude. So may middle lane, they don't know this how I... Oh, well. Ay, nakita. Nakalabas siya doon sa may left mid bush. Pero si Demon Kite, hinahawakan na ito. Pasok si Sensui, ginamit na kay Curse of Blood. Dalawang nakonekta sa Spear of Destruction. Nandito na rin si Oheb. Sumali na. Mukhang tinutunaw nila isa-isa. Pero nakuhaan muna ni US si Demon Kite. Si Natsay bumabawi dito. Nakuha ang kill onto Sensui. Wala na ang jungler ng Blacklist International. Sabay sabi nila ay hahabulin ko kayo hanggang kaduluduluhan. Espasyo pa rin ang nabuo. Sabay shortcut. Lipat tayo ulit dito. Tinawag kagad eh. Pero ang target lang talaga nila doon ay mag-zone. Tingnan mo naman. Kayo na. Ang daming combo. Pwedeng pangpasok, pangsugod. Ng ganong klaseng exchange para sa Blacklist International. Pero for sure, if ever man na makapondo na dito si Oheb, which is aantayin pa nila mamaya-maya, RSG, medyo mahihirapan sila rito, okay? Pero mahanap din sila, ginamitan na ng Circling Eagle, sabay talon ng Bravest Fighter at Spear of Destruction. Hinabol pa ni Edward doon, sabay gamit ng Flicker, kaya nabawasan ng Roamer ang RSG prior to this Turtle na naka-up na dito sa taas. Okay, naka-flow din naman yung baba. Iniwan na to ni Kusei. So ang target nila ay yung gitna. At least kahit paano may magre-react if gusto man ang Blacklist International doon sa baba.
Kaya lang kasi sabi ni Oheb, basagin na natin yung taas, nandito na tayo eh. Ganda rin nung ganda nung ginawa ni Ewan doon. Pinagsakan niya ng Eternal Guard. Yung shortcut just in case may pumasok. Oh! Ayan, binagsakan din ni Edward ha. Talagang napakakunat nito at napakakulit makipaglaban. Pero si Kusei, nadaramdaman na rin yata natin yung damage na natipon niya. Ay! Nandun nga lang si Nats with the flicker final slash. Pero matatakasan lang din nung iba. At nandito na rin yung blazing duet. Pero medyo makati rin yung damage. Kaso Haji, hindi niya masusustain yung damage na pinag-uusapan natin. Nandito na rin si Light Nats, muli. Nats, Siya lang Nats. yung malalapagan ng Curse of Blood. At si Nats ay sobrang nanggugulo na dito sa backline natin. Samantalang nakakaangat lang yung ibang mga miyembro ng RSG. Nahagip pa si Edward at may stun na mailalapag. Pero mapapatumpa pa din siya. Dalawa ang bagsak kasama yung Lord. Magka-transfer ba siya dito sa Spear of Destruction niya? Hindi. ng mga mapipwestuhan. Kasi yung mga pixel, hanapin ang RSG. Hanapin ang RSG, hanapin. Ilan na lamang sila sa lanes dito. Find Waldo eh. Find Waldo. Si Light. Kailangan hanapin si Light eh. Kahit Find Dylan eh. sa likod talaga nang gagaling eh. Kung may Finding Nemo, may Finding Raiders eh. Ay, ayun, ang dami. Speaking of finding, magpapakita na yata sila. Hindi na kailangang hanapin. Grabe yung pagkakaangat dun sa top. Sabay dito naman eh, kontrolado na. Pero kalahati ang buhay ni Demon Kite ha. Pumasok na si Edward, sisimulan na yata yung laban. Pero magdi-disengage. Baba yung Lord. Pero marireset lang din. Oh, soft reset lang ito ha. Nagamit na rin yung Purify ni Kusei. For sure, na-call na ito ng Blacklist International dahil sa ginawang pagpasok ni Edward. Pero reset muli. Ito na naman ang Lord Dance. Ito na naman ang sayawan. The never-ending. The never-ending sayaw. Almusal, Lord Dance, Tanghalian, Lord Dance, hapunan, Lord Dance. minsan- Meron pa yan, midnight snack. Minsan, midnight snack. Di ba midnight? Oo. Kaka-midnight snack lang natin kagabi. Alas 12, naglo-Lord Dance eh. Teka, saan sila magtitipi? Okay. Oy, ang Tahimik, dami. light! Galing likod lahat. Si Sensui ang gugulatin. Sinasa nga natitira dun sa apat na miyembro nandun pa sa bandang mid-push. Pero ang target nila ay si Sensui lang talaga. Sabay nakap ng Ijiboy mula kay Yue. Pero si Edward dito kinakaya rin mag-isa. Pero balik tayo dun kay Nats. Nakatakas pa rin din siya. At mabubuhay pa yata. Kaya si Edward na lang sa kabila ang mapaparusahan. Sa halip at si Kusei ay papasok with the blazing duet. Masisipat nga lang papalayo. Pero still that's a -1. Kulang. 4v5 ang sitwasyon. Pero magiging 4v4 kasi kailangan hindi makita si Nats! Hindi nakita. Umabot yung recall. Grabe! Atapang atao! Hindi atigil, recall! Maski yung mga nanonood dito sa Champions Arena, napatayo na rin eh. Tabi lang niya eh. Pili ko kahit si Nuts kinilig Ay, teka lang, may kutsil na naman gagaling sa likod. Paborito nilang spot Aqua! to. Pero napakaraming nahuli nung play at nung combo. Magmumula kay Aqua. Kaya nakuha si Haji at Oheb mukhang makakapag-lord na talaga. Oh no, napakagandang diversion play para sa Raiders. At ngayon, hawak nila itong Lord. Kasamang silangan at maraming kailangan protektahan. Blacklist International basag yung top, mid, even the bottom turret. This might be the final push. Pwede ba nilang i-end to? Nako, talagang nandito na sila, exposed ang base for Blacklist International. Pero ang focus lang muna ay i-clear etong Lord na buong-buo pa. And mukhang may respeto rin na magmumula sa RSG. Pero at the same time, pwede rin naman kasi sila... Ay, grabe! Teka, si Yue yata ang magiging target. Kaso nga lang, medyo mapalalim yata sila rito. Pero kakayanin ba nila ito? Aqua mag-flicker out na. Light, nilalaban pa rin niya. Pero mag-isa na lang siya. Kaya makukuha si Aqua as well as Light. Immortality popped. Mukhang hindi na siya makakatakas pa. So Blacklist will be able to take 2 kills mula sa Yue. Ganda nung harang actually na ginawa dito ng ibang members ng Blacklist International. Naiwan yung Barats doon sa loob ng base ng Blacklist International and bumalik actually yung ibang members ng RG. Naramdaman nila na parang hindi ito yung team fight na hinahanap nila. That's why Blacklist was able to take 2 on the side of RSG. Hindi naman ganun kalaki yung gold swing. 3K lang. However, Blacklist International, they've gotten... Pero irarush ata nila ha. Grabe, universe down na yung Lord dito. Pero nandiyan naman sa tabi si Demon Kite. Kaso sabi ng Blacklist, dito tayo kay Nats. Si Nats ang targetin natin. Buhusan natin siya na lahat ng mga maibubuhos natin. Immortality niya ay mapapop na rin bigla. Pero may final slash pa, Vengeance in. Pero hindi na niya maisustain pa. So, Yun yung mga mahabang BMI. Wait lang. Ito rin. Bigla ang laban na makikita natin. Kaso si Light medyo napupuruan na doon ni Oheb. Kaya naman nakakuha na nila yung kill onto the roamer of RSG. Pero yung knock-up ng Lord, medyo tutulungan pa yata yung mga naghahabol na members ng Blacklist. Pero napakaraming minions doon sa base. Kaso balik